Ang akala po ng marami, ang korte lamang ang may otoridad na magpaaresto ng isang individual. Pero paano ang Kongreso at ang Senado? Pwede ba silang magpaaresto? Kung maghahanap ka ng batas tungkol sa kapangyarihan ng Kongreso na magpaaresto, wala po kayong makikita. Pero Korte Suprema na rin po ang nagsabi na may ganyang angking kapangyarihan ng Kongreso. Sa desisyon ng Korte Suprema noong taong 1950, sinabi po nito na bahagi ng kapangyarihan ng Kongreso ang investigation in aid of legislation. Minsan daw kasi, kailangan ng brasuhan para makuha ng Kongreso ang impormasyon na kailangan nito sa isang investigasyon. Gayunpaman, noong 1950 pa lamang, may mga kondisyon ng nilatag ang Korte Suprema. Una, kailangan galangin ng Kongreso ang right against self-incrimination. Pangalawa, ang investigasyon ay bahagi ng constitutional mandate nito na investigation in aid of legislation. Pangatlo at pangapat, ang mga tanong ay kailangan may kinalaman sa investigasyon. Hindi maaaring ipilit ang tanong na walang kaugnayan sa pakay ng investigasyon. Diyan po magkakatalo sa mga argumento. Pero eto pa, matapos po ng 7 dekada, naglabas ng panibagong desisyon ng Korte Suprema na nagdaragdag ng mga kondisyon bago ang Kongreso ay maaring magpa-aresto. Ito po ang kaso ni Lincoln Ong at Michael Yang sa investigasyon ng Senado sa Farmally Corporation. Ang dalawa kasi pinakulong ng Senado sa dahilang nagsisinungaling daw sila sa Senado. Sa kanyang desisyon noong Nobyembre 2023, may 4 na limitasyon na pinatawang Korte Suprema sa pagpapa-aresto ng Kongreso. Una, siyempre, ito'y dapat in aid of legislation. Pangalawa, ito'y naaayon sa Rules of Procedure ng Kongreso. Pasok naman daw sa dalawang yan ang Senate investigation. Pero ang sabit ng Senado ay sa pangatlo. Kailangan daw igalang ng Senado at Kongreso ang karapatan ng iniimbestigahan nito. Ayon sa Korte, hindi nabigyan ng tunay na pagkakataon na magpaliwanag ang dalawa. At hindi raw sapat ang isang hearing para magdesisyon na kasinungalingan ang kanilang testimonya. Kailangan daw tingnan ang totality of evidence. At eto pa, ayon sa Korte Suprema, hindi maaaring walang katapusan ang pagpapakulong sa isang testigo. Kung ang isang tao ay pinapakulong dahil sa investigasyon, kailangan siyang pakawalan pagtapos na ang investigasyon. Kaya't yan po ang mga batayan para ating suriin kung yung mga sunod-sunod na pagpapatawag at pagpapaaresto ng Kongreso ay meron nga bang batayan sa batas o maaaring questionin sa Korte Suprema. Mga kapatid, Jiggy Manikad po, iba na ang may alam at may pakialam sa panahon ngayon. Para sa konkreto, kumpleto at komprehensibong balitaan sa Frontline, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.